Ayun yung nirereklamo ng mga kalaro niya. Tumatanggap po si Jeff ng payola na Tumbago. Si Jeff Tumbago, tumatanggap po siya ng payola na ang biyahe po ng mga van ay Pasita, Cubao. Matapos na magsilbing whistleblower kung saan ibinunyag ang umano'y korupsyon sa loob ng LTFRB, si Jeff Tumbado na ngayon ang itinuturo ng isang transport group na siya umanong tumatanggap ng lagay o payola sa loob ng ahensya. Si Tumbado ay dating nagsilbing executive assistant ni suspended LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Ayon kay Michelle Sapangila na siyang may-ari ng isang transport corporation, mayroon umano siyang mga unit ng taxi na na-impound ng LTFRB kahit pa mayroon itong legal na prangkisa. Nais niyang ilapit ito noon kay Chairman Guadis para magawan sana ng aksyon ang kanyang problema. Ngunit pinadaan muna umano siya kay Tumbado. Direkta niyang inakusahan si Tumbado na siya umanong nanghihingi sa kanya ng pera kapalit ang pag-areglo sa mga na-impound niyang taxi. Kung kaya kong bayaran ng 500,000 ang aking impound para lahat malinis, yun ay kanilang aayusin na parang walang nangyari sa aking impound. Pagdating sa legal, natatabunan na naman ang dokumento ko dahil si Jeff tumatanggap ng pera against sa isang corporation din na nagtatayo na kalaban ng aking corporation na nagpapatakbo ng kolorom. Kwento pa ni Michelle, mayroon siyang dating miyembro na lumipat sa pangungolorum mula nang Alam nyo, ang gulo na ng Pilipinas. Pinagugulo nyo pa, sa totoo lang. Kayong mga, ewan ko sa inyo, kahapon lang magkakakampi kayo, ngayon magkakaaway na kayo. Ano ba to? Pakawala ba kayo para maging smoke screen na naman? Kayo ba pakawala na naman ng mga nasa posisyon para yung mga issues na dapat nating pinagtutuunan? Yung issue ng confidential funds ng yung extraordinary funds ng Senado at saka ng Congress, makalimutan na naman. Kaya ako to pinakita kasi gusto kong i-expose tong pare-parehas na kampo na to, itong LTFRB. Alam mo, ganito kadumi itong mga hayop na ito. Itong sa totoo lang BBM, total naman magkabati na tayo at total naman President BBM, ako'y naniniwala na ikay malinis ang iyong puso, baka naman itong si Garcia pakitanggal na. Parang awa mo na, tanggalin mo na para hindi na tayo mag-away ulit. Oo, kasi baka mamaya, sabi nga ni Brothers Travelers, diversionary tactics lang ito Baka mamaya itong mga kaululan ng mga to, kasi tinan mo meron silang expose with matching mga recordings, videos, messages na in-expose. Sinayang na naman nila yung oras ng mga Pilipino. Umingay ng umingay ito tapos biglang nag-recant. O siyempre, ba't nag-recant yan? No? Siguro nagkabayaran. So doon iikot na naman yung mga balita. Makakalimutan na natin yung mga kahayupan, ng mga kurakot, ng mga gumagawa ng budget sa Pilipinas. Kaya alisin nyo na yan si Bautista, walang silbihan. Walang silbihan. Ito si Bautista para tong si SOJ Rimulya at saka si Katapang. Ito si Bautista, lahat na lang palpak. LTO, LTFRB, airport, palpak. Tapos nandyan pa din. Nung nakaraan, ang ating mahal na presidente, ang pinakamabait na si BBM, tinanggal pa sa trabaho yung hepe nitong LTFRB dahil dun sa whistleblower na meron nga daw di umanong anomalya. Tapos ngayon, tingnan mo sa Department of Justice, ganun din. Palpak ang NBI, palpak ang paano natin nasabing palpak NBI? Di ba nung nakaraan may mga nakakawala-kawala? ng mga tawag dito, preso nila. Tapos yung mga nag-recant daw na mga testigo dyan sa Digamo murder case, di umano nakaranas ng pamamaltrato. Oo, di ba? Tapos Bucor, palpak ang Bucor. Palpak ang Bucor, balita natin hindi binabalita ng media.
Balita natin, meron na naman daw nakatakas dyan sa Bucor, ha? Sige, sa mga susunod na panahon, kukumpirmahin natin yan. At pag totoong meron, nako, umanda kayo. Nananahimik kayo masyado, ha? Sobrang tahimik nyo, ha? Sobrang tahimik ng Bucor ngayon. Nakakawala yung mga preso, hindi nyo na pinagsasabi, ha? Nagkaroon pa ng Senate inquiry nung nawala yung preso na meron yatang tinapik si Brothers Travelers kanina na nakawalang preso. Tahimik na naman ng media, samantalang nung nakaraan nagkaroon lang si Katapang ng Kadiwa. Araw-araw binabalita ng GMA Kapuso. Ngayon may nakatakas na naman daw na preso. Walang nagbabalita na naman yan. Sabi nito ni Brothers Travelers kasi may nakita akong content niya kanina. Ay nako, Diyos ko po. So ang dami na naman mga nagaganap ngayon. Baka mamaya smoke screen lang to. Huwag kayong magpapadala dito, ha? Sige, ituloy natin yung kabulastugan nitong mga gunggong na ito. Pound ang minamanehong taxi. Nagkataon-an niya na nahuli ito ng enforcer ng LTFRB at napag-alaman kay Jeff Tumbado rin inilapit ang problema kapalit ang pera. Sir Jeff, nahuli yung unit, maari hubang arborin mo. Sabi ni Jeff, sige kakausapin ko yung enforcer na hindi matikitan para hindi makarating sa office of the chairman. Sa totoo bakit nung nakaraang araw nag-expose siya sa gobyerno, kakampi nyo. Ngayon bumaliktad na siya, kaaway nyo na siya. Tapos ang Senate, may balak daw mga bossing ang Senate na mag-Senate inquiry patungkol dito sa issue na to ng LTFRB. Di gastos na naman yan. Tas habang nagsi-Senate inquiry dyan, bugbugan dyan, may nagaganap na namang kakaibang kikigan dyan sa ibaba. Ano nangyari? Dumadagdag lang kayo sa problema ng bayan. Walang hiya naman talaga. Hindi naman talaga involved si chairman sa hingian sa mga lagay na yan. Kahapon naglabas ng affidavit of recantation si Tumbado kung saan binawi nito ang mga naunang aligasyon laban kay Chairman Guadis. Sinabi niya na nabigla lamang siya, nagkaroon ng maling paghatol at naimpluwensyahan ng ibang mga individual. Alam mo, sobrang imposible na sa loob ng 2 araw kasi sigurado ko na yung expose na yan matagal mong pinag-isipan. Tapos sa loob lang ng 2 araw, nagbagong isip mo. Maniniwala ako sa'yo kung mga after 1 year, 2 years, 3 years, nagbago isip mo, okay lang. Pero 2 araw, baka nagmamadali kayo. Meron kayong paiingayin para hindi makikita yung mga kabulastugan na naman na magaganap sa paligid natin. Kaya maging mapagmatsyag mga bossing, ha. Individual na maaaring nakadagdag sa kanyang pagkalito. Pero iginiit niya na mayroon pa rin namang maling nangyayari sa LTFRB na kinakailangan ng agarang investigasyon ng mga otoridad. Sa Viber message na ipinadala ni Jeff sa UNTV News, sinabi nito na saka na lamang siya magpapa-interview upang ipahayag ang kanyang panig. Samantala, iginiit naman ng Pro-Movers Transport Alliance na isang grupo ng mga consolidated PUV na dapat pabalikin sa pwesto si Chairman Guadis dahil wala umanong katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Kami sa aming grupo, 10 na ibang pang grupo ng transportasyon. Gulo-gulo nyo. Kung tatagal nyo na dyan, puros kayo rally.